Hi guys, so welcome sa lahat sa mga nanonood ngayon. And just want to share ang naisip ko ngayon regarding sa mga scopes. Okay, so yung scope natin ay meron tayo ditong ED, PRS, Generation 2. So iba yung Generation 1 to Generation 2, 525 by 56 FFP. Ang nagustuhan ko kasi sa Generation 2 na scope at ito din ay nabanggit ng some sa ating mga taga-subaybay na mas clear siya sa malapitan. Ito yung binagon ng Discovery. At guys, kung makita ninyo yung may kabigatan itong unit na to kasi build siya as in terms of durability, in terms na tumagal siya at ganun din sa mga shockproof. Ibig sabihin pag halimbawa lumalabas tayo sa para mag-field yung pag nakasakay tayo sa sasakyan o sa tricycle or sa motor natin, single na motor, yung sa alog ba makapag-resist siya ng sa alog or sa shock, no? Meron siyang dito sa loob na parang kahit na anong bunggo-bunggo ay hindi mawawala yung zero niya. Ito yung gusto ko. Kaso naghahanap ako ng mas maliit na ganito kasi may kahabaan siya. Ayan, kung makita nyo sa maglalagay ito sa ating unit, kung ano ba ganito. Ayan, compare natin dito sa 3x12 by 40. Ano? So, ganito yung kahaba. Ganito. Tapos, magdadagdag siya ng weight sa ating unit. Mas gusto ko kasi, okay lang naman, preferences ng tao. Gusto nila na may kabigatan, gusto nila na may magaan. Kasi, unang ergan ko, noon yung mga build ko, is mga mabibigat talaga. No? So, dumating sa point na mas nagustuhan ko yung magaan kasi hindi araw-araw nakakapaglabas ako. Minsanan lang. So pag minsan ka lang lumalabas, maganda pag magaan kasi swabing-swabe lang at hindi nagkakaroon ng stress, no. 'Yan. So pero in terms naman niya sa pagsabi nating accuracy, nakakatulong to kasi nag-hold to ng zero. Kahit na anong bunggo-bunggo, anong nangyayari sa mga sasakyan or kahit anong bunggo-bunggo sa motor natin, sa likod ng motor, sa ating bag, ay still pag i-zero mo siya, ganun pa rin. No? Pag naka-set up na, maganda yung pellets mo, maganda yung barrel mo, maganda yung lahat, maganda na, maayos, na secure na. Ito malaking factor yung scope. Kasi tulad nito, okay, yung scope na to is nasa 2,000 plus or less. No? Depende sa ating mga discount na matatanggap. Ang kaganda naman nito ay maiksi siya. Makikita nyo compare sa ito. Ayan. Pero wala siyang zero stop unlike dito. Tapos yung material na ginamit ay ano lang siya, no? Plastic. So isa maganda dito kasi meron siyang lock na ganito. So pag ano mo na sa zero, 'yan. So pag i-lock mo hindi na 'yan maano ng iba. At no, what I mean like pag gagamitin natin siya na hindi naman buro-buro. Okay to kasi nahawakan ko dito, matibay naman siya. Pero iba yung tibay nito. Ayan, iba yung tibay nito. So maiksi ito. Ito yung mahaba. Tapos, mas mabigat to. Lagay natin dito. Mabigat ito compare dito. And, pero nakapag-hold ito ng zero. Ayan. Tapos, nagustuhan ko kasi dito, para siyang low mount to. Kita yung naka-kiss yung ating scope dito sa ating barrel. Yung barrel natin na may shroud siya eh. So, pag i-kakaliper ko, nasa 20 mm. No? Kasi yung ano niya, 16. So, ito yung, dahil may ano siya, sleeve, no? Sorry. 20 mm. Kaya medyo dikit na. And gumamit ako ng low mount dito. Tapos pag itong gagamitin ko, syempre hindi kasya kasi ito ay 56. Yung 56 mm, yung outside diameter ito sa harapan. Yan. Maganda sana if merong ED na 40 mm or 42 yon mm, maganda. 50 medyo malaki na sa akin, no? Tapos makita natin naka stainless steel yan, no? Ayan. So pag yung point niyo is serious competition talaga, diba? Sumasali kayo sa mga precision shooting, sabi natin precision, ito yung talagang bullet to bullet or sabi nga natin yung point of aim natin. Gusto natin pag nasa center, no, yung target talagang doon tatama, makikita natin. Ito yung gagamitin kasi nasa 25 ito yung power niya. Tapos napaka-clear no sa 25 meters, napaka-klaro, and pagdating din sa 25 hanggang 50, clear ito. 'Yan, so maganda. Okay, so ito naman, syempre dahil 12 lang siya, tapos 12 lang yung power, maximum power niya, ayan, no? 6, nilagay ko lang sa 6 kasi yung 12 sa 35 meters, napakalapit, no? So later, explain natin yan. Ayan, lagay ko lang sa 6.
Tapos, iba yung pag tumingin tayo dito, iba. Ito ay second focal plane. Nagpipihit natin, halimbawa, naka-high mount, iba, especially pag naka-high mount ka. Tapos, dito, yung power niya is, halimbawa, nasa 1. Lagyan natin sa 1. Ganyan. Naka-0 ka sa 3. Tapos, paglagay mo sa 12, ayan, sa 50 meters, naka-high mount, iba yung tama din niya. Unlike sa, dito, sa first focal plane, na kahit na 50 meters, naka-high mount siya, pag naka-0 ka sa 50 meters, lagay mo siya sa 5, pataas sa 6 hanggang 25, naka-0 pa rin siya. So, ito yung kagandahan nito. Pag in regarding naman sa question, no, na ano ba yung tutukoy mo, Dave, regarding sa pag nasa ano ka, pag nasa field ka, bakit ilagay mo lang sa maliit na power. Like for example, yung target natin is nasa 25. Pag ilalagay mo kasi siya sa pero sa yun sa tao na nasanay siya sa ganito. Yung point dito, kahit na tanungin natin yung iba, yung dito is sanayan. Pag nasanay ka, so, di ba meron ding hindi siya sanay, no? Sa akin naman, pag nasa 25 lang yung target, tapos moving target, ay hindi mo alam kung saan yung target, gusto ko nasa nasa power of 8. Kasi, mas malaki yung view na makikita ko dito pag tumitingin ako dito. Ayun, point of view, malaki siya. Pero, pag lagay ko kasi dito sa 25, even though na makita mo talaga yung object, pero pag silip mo, hindi mo makikita agad. Yung parang maghahanap ka pa ilang second, minsan natatagalan. Pero ang gandahan dito, kung mata natin, hindi naman ganun kasira or makita natin agad, maganda pag nasa power of 5 hanggang 8 sa 25 yards. Kasi pag silip mo, makikita mo agad kasi yung point of view niya malaki. Ayun. So, but, depende din yun sa tao. Depende din yun sa gumagamit. Ayan. So, ito yung gamit ko last time. Ito yung nilagay ko. Kasi una, magaan siya. Tapos, siyempre yung target ko is ito nilagay ko sa 35 meters. Ayan, 35 meters. Kasi meron akong rangefinder. Malaga din meron tayong rangefinder kasi makapag-range tayo. Halimbawa, mil-dot kasi ito eh. Okay, yung ating scope. Pag yung object natin is nasa 35, nakita natin sa may rangefinder, so i-dial natin dito sa 35, ganyan. Kasi wala namang 35 eh, so diyan ko nilalagay. Kasi makiklear natin makikita. Kasi pag nakadial sa 15, hindi clear yung object. Kasi nasa 35 nga siya. Okay, ngayon, pag yung object natin is 10 yards lang, pwede nating lagay dito sa 10 yards. Ayan. Or may 5 yards pa. Ito yung nagustuhan ko ito kasi meron siyang 5 yards, no? Unlike dito, na yung niya, parallax niya sa gilid. Ito yung maganda. Pero, yung kanyang maximum nasa 25. Ayan, no? So, ibig sabihin, pag 5 yards to 10 yards, to be honest, malabo pag nasisilip natin to. Ito naman, 5 yards. Tingnan nyo, pag meron kayo nito, hanggang 15, 10 yards, klaro yung object. Ito yung nagustuhan ko dito. Lagyan natin sa 35, no? Halimbawa, no? Yan. So, 35. So, ito yung nagustuhan ko. Tapos, syempre, pagdating naman sa 0, hindi ko pa na-try, no? Pero, nang Sabado, nang umalis ako sa bahay, nag-field ako, nag-shooting right siya. So, okay din naman. Hindi naman masyadong ganun. Pero nag-test ako, maybe ako yung may error. Pero, unlike dito, na paglabas ko, kung nasa dead center siya, yung point of impact, na doon ako nag-i-aim. Kahit na anong dial ko dito, ang ko dito, yun, makapag-shoot ako ng 3 times, mako-confirm ko na dead center talaga. Ito yung nagustuhan ko. Naghanap lang ako ng mas shorter nito, maiksi. Siguro mas maiksi. Tapos na ED, and then, mas maliit yung outside diameter. Siguro nasa 40 or 42 would be good. Tapos yung power niya is nasa 3 by, kahit na 3 by 15, okay na ako. Yan. Tapos yung parallax sana is na ganun din 3, mag-start sa 3 or 5 meters. Very good yun. Yun. And pagdating naman sa pagsilip, mas sa mata, hindi nasisilaw. Kung sa kung sa cellphone mayroong eye relief. Yung parang kahit matagal ka magsilip dito, hindi ganun kasilaw. Ito kasi masilaw siya. Even though na, kung titingnan natin, parang yung nito is walang eye relief kung sa cellphone. Yung parang hindi siya nag-yellow. White talaga makita natin kung pa fluorescent. Ito naman, para siyang merong yellowish konti. Ito yung reason na kahit magbabad ako sa tingin dito, hindi sumasakit yung mata ko. Ito naman, pag tanghaling tapat, pag yung target ko na sa puno, pag kinukuha ko na yung target ko, hinanap ko na sa ilalim ng puno, nahihirapan, medyo mahirap na kasi masilaw. No? Masilaw ito. Pero yun lang, ibig sabihin, okay to, no? Pagdating sa beginners. Pero if you want na, yung matagal ka na sa ganitong larangan at gusto mo ng mas may presyo and the same time quality, syempre, bibili ka ng mas mahal. So, yun ang hinahanap ko. Ito naman, pag limbawa, susali ako sa competition, target shooting na bench rest or BR, mga silhouette, yan. So, dito ako. Yan. So, pwede naman palit-palit to eh. Especially, ang mahalaga lang is meron kang
range o lugar na pwede kang mag-zero doon. Lugar na kung saan pwede mong i-zero yung unit mo. Hindi kailangan na sobrang 100 yards. Kung meron ka 100 yards, very good. Pero kung wala, sa akin, no, personally, pag may 25 yards na ako, okay na, di ba? Kasi, yun ang yung yung competition, 25 yards. Tapos, i-confirm mo na lang pag napumunta ka sa range ng mga kaibigan mo, pag meron silang 100 yards, i-confirm mo na lang doon. Mahalaga po yung confirmation ng range. Halimbawa, yung trip mo naman is ito, Meldat. Uni nga, yung iba, kasi ito, mahirapan tayo dito mag-adjust sa dial sa turret niya. Kasi nga, may takip. Unlike dito, ito yung advantage na before tayo mag-end. Ito. Kasi halimbawa, maglalagay tayo dito ng patandaan. It's easy sa atin kasi target 25 yards, naka 0 ka sa 25. Lock, 0 sa 25. Target in 30 yards, yung dial mo lang ganyan. Merong number dito. 30 yards. Dahil 40 yards, o 0 pa rin. 50, okay, adjust na ako konti. 50, ayun na. 60, adjust konti. 70, 80, 90, 100, di ba? So, ito yung maganda. Kung gusto mo na dial dito. Hindi ka na mag-adjust sa crosshair, kundi ito na mismo. Bali yung target, ang point of aim mo at point of impact, 0 pa rin. So, dito ka na. Kahit na 60 yards, dahil mo 60, 0 pa rin yun. Hindi ka na mag-adjust doon sa reticle niya na, ano yan, tatlong guhit pa baba, o hold over, or hold under, no? So, wala na. So, ito naman kagandahan ngayon ito yung uso na hindi nagda-dial na. Ito maganda kasi, yung price niya, binabayaran mo. Di syempre, makukuha mo yung good quality, no? Sa scope or sa quality ng materials na bibigay din niya sa'yo. So, kaya sabi ko, this is for keep kasi time will come, di natin alam, baka pinagbabawal na magbenta sa shop, sa mga online stores. Kaya kung meron kayo nito, pwede mo magamit kasi hindi naman ito nag-expire agad-agad So, siguro pag meron akong kakilala, basta matibay lang at quality, sabi ko nga, binabayaran mo yung pera na binabayad mo doon. Kung mahal at garantisado quality, bibigay niya rin sa'yo yung mahabang time na magagamit mo siya. Meron akong kakilala, yung scope niya is 25 yards, 25 years na sa kanya. Hindi, more than. Sabi niya mga 35 years. Kasi sabi niya, nabili niya ng binata pa siya, nagtatrabaho siya. Ngayon, matanda na siya, nasa 60. So, sabi natin mga the age of 30. So, nasa 30 years plus na. Pero nang sinilip ko, ay klaro pa rin. I'm not sure if nitrogen failure or what. Pero klaro pa rin. Hindi na ganun ka asinbago. Pero masabi mo na sa tagal na 30 years ay sabi niya sa akin, mahal yung pagkakabili niya. Pero sabi niya sa akin, worth it kasi until now, nagagamit pa niya. Yung parang, sabi niya nga sa akin, kahit na siguro mawala na ako sa mundo, ito na yung gagamitin ko. Yun. So, ito yung sabi ng kaibigan ko, na yung price, hindi na issue yun. Basta, mas serve niya lang yung purpose. Diba? So, hindi ko naman sinasabi na bilhin niyo to, diba? Kasi, diba, makita niyo naman, ang gamit ko ito lang. Yung point lang, pag dumating na nakaahon-ahon na tayo, or yung nakaahon-ahon na tayo sa buhay, siyempre, pag ito talaga yung hobbies natin, diba, sa bike nga, ginagastuhan natin ng mahal. Bakit? Hindi lang yun na passion natin, kundi gusto natin na pwede nating ipamana sa mga next generation. Halimbawa, ito, kasi gamit ko sa kanya kasi mas nasimplihan ako sa kanya. Pero naghahanap ako ng mas matibay, pero ganito lang ka-exit. Diba? So, ibig sabihin nun, yung plano ko kasi na pag matagalan, pag nakalagay na dito, nakasaksak na, yun na yun. Every time mag-zero ako, yun na yun. So, isang factor din yung batch ng pellets kasi hindi lahat ng batch pare-pareho. Pero madali lang, konting adjustment lang yun. So, yun guys, medyo tumagal na ako. This is Dave Lopez ng Rifle Eyes Philippines. And thank you so much for being with me today and sa patuloy na panonood. Ayun, so hindi tayo nakagala kasi alam naman natin na marami na nag-aalma ng mga vloggers sa airgun. So next time, i-discuss natin yan. So maraming salamat. This is Dave Lopez ng Rifle Eyes Philippines and see you soon. Ciao.